Yan po, so I'm just sharing, hindi naman ako mag-share na naman sa mga happenings ko lately this year. So, yun, ano ba nag-trending? So, nag-trend yata this year yung soft opening ng bagong tops ng Cebu. So yung mga nakakaalam sa old na tops, if you've been there, good for you. So, you can, pwede nyo siya ma-differentiate the difference between with the old tops and the new tops. So, yun nga. For me, it's since my first time na pumunta doon, for me, mas okay talaga yung bago kasi mas innovative na siya. Tsaka yung facilities nila, I think it's more convenient dun sa mga pumupunta. So, this video only, share ko lang yung experience ko pagpunta doon. So, yun nga. Kasi mainit sa Cebu. So, yung nangyari is yung sister ko decided na ipasyal ako doon nga sa top. So, we thought na merong stopover doon or bus stop doon sa JY. Kasi yun yung nasa list nila doon sa Facebook page. At yung iba sa Google information. So, para sure pumunta kami ng JY. Just in case lang. So, wala naman daw. Yun lang pala yung araw na yun sa 14 na sila merong soft opening na bus stop doon sa JY. So, what happened, pumunta kami ng IT Park. So, doon sa IT Park po, merong maraming mga buses para sa tops. So, as far as I know, they're operating 24/7. So, merong bus every hour. So, like, the best time for me to come, it's either kung galing kayo sa work, or meron kayong own car or motor, much better. But if wala, best time to come is either early in the morning, kung gusto nyo mag-unwind, pwede din. But for us, pupunta kami ng mga around 4 p.m. So, nagbiyahe kami ng around 5 yata. No, it's 4. 4:30 nandun na kami sa taas. So, maganda yung view. Yung doon na pagpunta namin doon, pagdating namin doon na kami siningilik ni ate girl ng pamasahe. So, yung 200 pesos nyo po is good for back and forth na siya plus entrance. So, if you compare the fare, kung gagamit lang kayo ng yung habal-habal dito sa Cebu, it would take you 150 or 100 going to tops. So, para na rin yung balikan lang, pero hindi siya kasama dun sa entrance. While the bus, the tops offers to all their customers, meron kasi siyang back and forth, tapos meron siyang, dala na siya entrance. So, yun. Papunta namin doon, maliwanag pa yung the environment, yung mga bukid. So, yun. Siningil kami ng 200, pagpasok namin doon. Syempre, vlog, picture, video, yung nice view lang. So, hindi pa talaga siya totally full working. Kasi meron silang building doon na kinoconstruct. I think the first floor, some part of second floor working, but not everything. Parang third floor yata yun. So, kung pumunta ito sa pinaka-top, you will see the full view of Cebu. Yung part lang ng city. Then, parang 360 kasi naka-round circle yung top. So, sabi nila before, circle talaga yun. Kung hindi naman siya ganun ka innovative or panong bago. So, sa next video ko, sabihin ko sa inyo yung backyard ng tops, tapos sino yung nag-operate or I'll try to search kung sino yung naging architect or engineer ng bagong tops ngayon. So, yun, madaming tao pagpunta doon. So, meron silang Japanese food na ino-offer like ice cream, tapos meron silang burgers, fries, meron din silang Boss Coffee doon. Yes, meron silang Boss Coffee, guys. So, if you would like coffee while watching the view, the sunset, yeah, you can drink, you can eat. So, meron dong isang store, yung parang restaurant siya. It's not soft opening pa din doon. The name is Nara 3. So, I searched in Google, in Facebook. I'm not sure if they already have other branches, but I hope they have. Their staff are very accommodating. Nagstay lang kami doon kasi maganda yung view. Kita yung part, Mandawi part ng Cebu. Yung Cebu City. And then yung Cebu naman sa kabila. So, yun. Maganda yung view. Maganda din yung serving nila. Though, nag-bring lang kami ng food nun kasi wala naman silang food nila. Offer drinks lang. So, we can drink because, malayo pa rin yung Talisay doon.
So, hindi kami pwedeng uminom. So, marami silang drinks na mix-mix, yung Sunmeg, malamig pa naman. So, yun nga. So, ano bang pwede enjoy doon? If you want to calm yourself, if you want to stay away from the busy lights, the busy background and surroundings dun sa city, pwede kayong pumunta anytime. They're open 24/7. So, kung prefer nyo ng early in the morning, yes, you can, but make sure magdala kayo ng jacket kasi kung ginawin kayo tulad ko, hindi kayo mag-survive doon. Hahanap talaga kayo na something warm. So, yun nga, maraming nagpapapicture doon, maraming nagdo-drone. Drone are allowed there kasi merong part naman na hindi talaga bawal talaga mag-drone, walang permit. So, I think doon pwede lang. Marami naman nag-vlog about sa tops. So, as for me, I was not able to use their comfort room kasi mahaba yung pila, but kaya pa naman nun. But, for me, it's good. It's good kasi they're able to renovate the place na dati ko lang siya na naririnig sa mga kaibigan ko, sa mga taga doon, na why not daw pumunta ng tops. Pero, the reason nga hindi ko makapunta kasi yung unsafe yung sometimes kasi naniwala tayo sa mga sasabihan na hindi safe doon kasi nga yung daanan matarik paangat. So of course, pero may fear of heights ka talaga, like me, meron akong fear of heights, but siguro tops help me to conquer that part na di ba dapat matakot kasi meron namang railings, hindi naman ako malalaglag. So meron akong fear of heights, but somehow it was conquered by coming there, which maganda yung experience ko kahit madalian lang, like I think we stayed there for 5 hours lang yata. We eat and then took some pictures, videos, yun lang. So yun, pagbalik naman, make sure po to keep your ticket na ikakat ni ate girl or sino man yung nagbibigay ng ticket after nyo magbayad kasi yun din yung ticket nyo pabalik sa city, sa IT Park. So, kung ayaw nyo naman magdala ng sasakyan, papunta doon, kasi pagbaba namin from tops, sobrang haba ng traffic. So, if you wanna come there, I suggest po wag kayo magpagabi kasi ang haba ng pila papunta doon sa parking. Doon, hindi pa naman kasi fully operated yung parking lot doon. Pero meron pa silang kino-construct, tinatapos yata. So, yung part naman dun sa tops, meron ding mga establishment na hindi pa talaga tapos. Like, yung kitchen nila ng mga nagtitinda, hindi pa siya fully operated. Like, hindi pa siya fully furnished. So, they're working or operating outside their store just to continue the business. Just good naman kasi good food naman dun nandun. Babalik ako doon kasi gusto ko itry ulit yung meron silang nguyong doon na lasang lechon manok. Lechon baboy. Lechon baboy talaga siya. The normal nguyong we do have always kinakain sa yung mga nguyongan express kasi like ubod. But doon kasi yung taste mo yung lasa ng lechon na nilagay sa isang wrap tapos kinain mo. Lechon talaga yung lasa niya, guys. Pero masarap. Sabi ng mama ko masarap daw. Medyo costly siya kasi isang buo is 130. But syempre naman, mahal naman talaga yung baboy ngayon. So parang acceptable naman yung price. Tapos, meron din silang pizza doon. Like, hindi naman siya Domino's. Parang masarap. Actually, masarap din siya. Like, it starts with 99 pesos until like 200 yata yung price. Hindi siya aakyat ng 200 per slice. Pero yung isang box sila like around 800. Yun yung pricing nila. Pero guys, masarap siya. If pizza lover kayo, you will love it. Yes. And then, pwede rin kayo magdala ng sarili nyong food. Actually, for me lang, for budget friendly lang, I suggest, magdala na lang kayo ng kanin kasi, yung kanin kasi, kapag sa restaurant nyo binibili, sobra na siyang mahal. So, like 30 pesos nyo, para na siyang isang half kilo ng rice, tapos isang cup lang ng rice yung makukuha mo dun sa store, diba? So, kung kayo, mahilig kayong magtipid, tulad ko, then, next time pumunta kayo dun, magdala lang kayo ng rice. Pwede din. So, for me lang, gusto ko sana siyang i-offer, like,
suggestion lang for the tourist spot ng Cebu. Kasi pumunta tayo ng ibang lugar to travel, like, para explore yung ibang lugar, tapos hindi natin na-explore yung sariling atin. Hindi naman talaga ako explore kasi the budget is also being questioned kasi kailangan mag-travel ka, may budget ka. So, why not start with traveling in Cebu, like, yung mga ganyang place. So, sana ma-improve din nila yung ibang lugar, like, meron silang bus or like shuttle for going to yung mga stop like Buwakan Alejandra, yung Sirao, yung mga ganong lugar. Kasi, pinupuntahan talaga siya ng maraming tao. It's just that, not all can go there without the transport. So, kung merong transport, we have to sacrifice naman the bayad. So, yun nga. Justify naman yung bayad. Kung makakapunta ka din dun, ikaw na yung bahala sa self mo, anong bibilhin mo dun. Diba? So, sana nga, tulad ng tops na na-renovate nila, which is good naman, magawa nila ng paraan sana ng tourist authority, ng tourist department sa Cebu na i-improve din yung transportation going to other tourist spot na pwede namang puntahan ng mga Cebuanos, and not only those who can afford but also those who you want to afford the place but cannot go there. Yun nga, kasi syempre our safety po is our first priority. Tayo sa self natin gusto natin maging safe. So syempre kapag safe yung driver, of course we will trust to go there without any hesitation, diba? So, ngayon kasi maulan, so hindi siya safe. So, sana nga na in the future po, magawa ng paraan na ma-improve yung quality of transportation going to that places. Kasi pag okay na naman magmotor, kaso lang, mangangawit talaga yung mga paa natin. Tulad ko, mahaba yung mga legs ko. Mabigat pa. Mangangawit talaga yung legs ko kapag super tagal lang nakaupo. So, yun. Sana po magawa ng paraan. But, my total experience po sa Tops is really, really nice. I hope that one day, wag bumalik ako doon. Yung mga restaurant hindi pa nag-open is fully operated pa. Fully operated na. Kasi, nakausap ko naman yung mga tenant doon. Sabi nila, we're working on it, ma'am. Kasi, hindi pa naman definitely totally open yung Tops for the resto. So, for the meantime, you can bring your own food, you can bring your own snacks. Kung ayaw nyo ng mga food doon, you can bring. And you can also bring your loved ones. So, kahit talaga siguro naka-wheelchair, pwede doon kasi patag yung area. And you can relax, you can enjoy the view. And, ma-realize mo kung nga talaga kaganda yung earth, yung nature, yung malayo sa mga sasakyan, malayo sa mga malayo sa mga kabihasnan. Pero life is exciting talaga, lalo na nakapag-travel ka. So, yun nga. Yun lang po. So, for my next video po, I'll share about the history of Tops and possible if sino yung nag-architect nun para sa inyo po. Thank you! And goodbye po.